Naibahagi ko ba ito sa iba? Mga kapatid, panahon na upang pagnilayan natin ang ating buhay. Panahon na upang ating pag-isipan kung ano ang mga pagpapala, bilangin natin ito at kung ano ang dapat kong pagbabago na dapat gawin sa aking sarili. Ako si Corazim, ikaw si Corazim. Ikaw si Betsaida, ako si Betsaida. Pare-parehas tayong nagkulang. Sinimulang tuligsain ni Jesus sa mga bayang ginawa niya ng karamihan sa kanyang mga himala, sapagkat hindi sila nagpanibagong buhay. Sawimpalad kayong mga bayan ng Corosain at Betsaida. Kung sa Tiro at Sidon nangyari ang mga himalang naganap sa piling nyo, nagsisisana silang may abo at sako. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas magiging mag-aampa ang sasapitin ng Tiro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa inyo. At ikaw naman, Capernaum, itataas ka ba sa langit? Hindi, itatapong ka sa kaharian ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang naganap sa iyo, narito pa sana ngayon ang Sodom. Kaya sinasabi ko sa inyo, mas magiging magaan pa ang sasapitin ng lupain ng Sodom sa araw ng paghuhukom kaysa inyo. Isang mapagpalang araw nawa po sa ating lahat. Ang ating narinig sa banal na ebanghelyo ngayon ay kitang-kita yung pagkadismaya ng ating Panginoon doon sa Corazim, Betsaida at sa Capernaum. At sabi nga niya, isawimpalad kayo. Dahil kung sa ibang lugar ginawa yung mga himala, ay baka nagbago pa sila. Samantalang dito sa mga nabanggit na lugar, katulad ng Corazim at Betsaida, ay talaga namang walang pagbabago. Kaya gano'n na lang yung pagkadismaya ng ating Panginoon. So, hindi lang ito ipinapakita, hindi ito inilagay sa Biblia upang sisihin o upang malaman natin ang pagkadismayang iyon. Maaari nating i-apply ito sa ating katauhan mismo. Napakaraming biyaya, napakaraming pagpapala ang ating natatanggap at nangyayari sa ating buong paligid. Pero hindi pa rin tayo nagbabago. Tayo si Corazim, tayo si Betsaida, tayo si Capernaum. Huwag na tayong lumingon sa mga nakaraan. Huwag na tayong lumingon sa iba. Huwag na tayong tumuro. Huwag na tayong mangsisi ng iba. Tingnan natin kung saan tayo nagkulang. Tingnan natin kung ano yung ating mas pinahahalagahan sa panahon ngayon. Ang mga himala ng Panginoon ba ay nagamit ko bilang inspirasyon? O ito'y katulad din ako ng Betsaida at Capernaum at ng Corazim? Hinahanapan ng ating Panginoon ng pagbabago sa ating buhay. Sa kabila ng mga pagpapala, sa kabila ng mga pagmamahal na ibinahagi niya, na ibahagi ko ba ito sa iba? Mga kapatid, panahon na upang pagnilayan natin ang ating buhay. Panahon na upang ating pag-isipan kung ano ang mga pagpapala, bilangin natin ito at kung ano ang dapat kong pagbabago na dapat gawin sa aking sarili. Ako si Corazim, ikaw si Corazim. Ikaw si Betsaida, ako si Betsaida. Pare-parehas tayong nagkulang. Magsisi tayo at magbalik loob sa Panginoon. Life is beautiful. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galing. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabing siya'y darating upang tayo'y bunin at sa langit magarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init, araw na walang katulad, maging ang nasa hula ay
matutupad lahat. Ang Diyos nagsasabing siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, puno-puno ng galit. Didilim ng sobra, kidlan kulog maririnig. Lahat ng natitira'y lindol ang yayanig. Ang Diyos nagsasabing siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi.